Purihin na Diyos. Are you happy? Happy? Talagang maging happy tayo, no? Tanong muna. Lahat na ba bayad sa camp? Kami hindi pa rin bayad, ha? Lahat ba? Sino bang bayad na? Sino bayad na? Wala pa. May papalaro tayo. Yung makakasagot, libre na sa camp. Sige, bago niyan, nasa pang-apat na tayo. Pang-apat na tayo sa pitong salita ng ating Panginoon, no? Doon sa Calvary. Okay, so ating topic ay My God, why hast thou forsaken me? So ituloy ko na yung game. Are you ready? Yes! Sige, ano? Ito ay dun sa mga walang bayad pa. Pag kayo ay bayad na, ay hindi na kayo kasali dito. Okay, sa ating lesson, tingnan nyo yung tatasa pa ako na ito. Sa ating lesson, yung my God, why hast thou forsaken me? Ilang beses nasulat sa Biblia? Tatasas! Oy, tato. Isa daw. Tingnan natin naman, ikaw. Tatlo! Tatlo ba? May nanalo na! Oy! Sulat ko na yung pangalan nyo kay Sister Ruth. Libre ka na sa kam. Wala, tatlo lang. Mali ka. Sige, tuloy na tayo. Baka mamaya meron pang isa. So, tanong, kaya makinig kayo. Okay, so, ayan. Ang motor ko nga pala. Hindi ko contest ko. May contest daw. Count na ba? May contest ba? Wala po. Okay, tama yung sabi ni Sister. Sabi nga pangalan mo? Nina. Ano, tatlong beses po nasulat. Yung my God, why thou hast forsaken me? Tama? Wala na wala na magreklamo? Tatlo? Apat? O, tatlo po. O. At yan lang po ang tatlong beses na sulat dun sa 7 sayings ng ating Panginoon sa Biblia. Tama? Sa New Testament, patunayan natin, yan po ay nasa Matthew chapter 27:46, na kung saan yan po yung ating papaksain ngayon. At Mark, pakisabi nga, ano yan? Ano yan? 15:34. At mababasa din natin ito sa Old Testament. Diba? Saan? Psalms 22. Yung sa Mark, Eloy, hindi my God. Kaya hindi ko sinulat dyan yung yung Eli, basta yung sabi ko, my God. Diba? So, kaya hindi ko sinulat yan, Pastor. Alam ko, mag-ano ka dun eh. Okay, so, sa Matthew chapter 27 verse 46, ito pa yung sinasabi. And about the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, or Eli yung iba, Eli, lama sabachthani. That is to say, my God, why hast thou forsaken me? Bakit nga ba sinabi ng ating Panginoong Jesucristo ang mga katagang ito? At ano ang nais niya ngayong hapon na ito ay parating sa atin kung bakit niya sinabi yung mga katagang yan? Number 1 na kagad. Parang tayo natapos na. Hindi lang naman yan. Ayan po, ano? Okay, sabi dyan, pakibasa. Di ba? Totoo naman. Dahil para patunayan niya yung propesiya tungkol sa darating na Misaya. Tama? Upang patutuhanan na totoo ang nasusulat sa banal na aklat. Kung bagay ito po ay naihula na. Right? Kaya nga po pinapatuhanan
ng ating Panginoong Kristo na yung sulat, yung nasulat nung unang panahon, pinatutunan at yan po ay totoo. That is Psalm 22 is all about. Okay, patunayan natin. So, sabi ko nga, yan nga po ay naihula na yung ating topic niya yan. Kaya nga po, sabi nga dito, naisulat ng mahabang panahon bago dumating si Jesus dito sa lupa, bago si Jesus magkatawang tao, at kung ano ang mangyayari sa Kanya. At hanggang sa ngayon po, mga kaibigan, mga kapatid, no? Hanggang sa naipako sa krus ang ating Panginoon, Jesus proved again and again that He is a Messiah. Okay? So that He is, marami yan, no? Deliverer, no? Tama? Anointed One, that He is the Redeemer and the Savior of the world. Naisulat na po yan noong una. So Jesus is the Messiah who fulfilled Old Testament prophecies through His life, death, and resurrection. Amen? Amen. Amen. Kaya po ang aklat ng Mateo ay kaganap, particularly sa ating pong topic, kaganapan na po yan ng prophecy sa aklat po ng Awit chapter 22. Psalm 22, andyan. Yan, basahin natin yan. Patunayan nga natin. Psalm 22, simulan natin sa 6. Basa. But I am a worm and no man, a reproach of men, and despise of the people. All they that see me laugh. Wait mo lang. Sabi ko lang po yung 60. Kami merienda nyo lang. Kaya kayo busog. Ano? O, tingnan nyo yung 6. But I am a worm. Tama? And no man. So hindi baga, ano yung worm? Ano sa Tagalog? Baka hanggang hindi nyo pa alam yung worm. Yung kinakain natin sa, sa Jollibee. Alam nyo ba yung worm? Tama? Yung worm po, kapag ito ay in-struck, di ba? Kapag yan po ay na-struck, lalabas yung katas. O, kung sabi ni Sister Jude, wala daw naman dugo yung worm. Basta sabi ko, may lalabas dyan sa katawan niya kapag yan ay napisa or naipit or nadaganan or anumang bagay. Basta meron dyan lalabas. Kaya sabi dyan, but I am a worm. So, at ito pong eksakto nangyari sa ating Panginoong Hesus na dahil sa hirap na dinanas kanyang parusa ay lumabas hindi lang pawis kundi kanyang dugo. So, verse 7. Sige, basa po. All they that see me laugh me to scorn. They shoot out the lip. They shake their head. Okay, so Psalm 22 yung binabasa natin. And they that see me laugh me to scorn. Hindi ba yan ang nangyari dito sa Matthew chapter 27 verse 31? Pakilagay nga. 31, punta mo natin. Wala ba dyan? Ayan, tingnan nyo po. And after that, they had mocked him. They took, ano sabi? Ibasa po. They took the robe off from him and put his own raiment on him and led him away to crucify him. Hindi, napansin nyo? Magkapareho? Sabi doon sa 7, and they that see me laugh me to scorn. Pagdating doon sa 31 ng 27, they had mocked him. Totoong nangyari yan sa ating Panginoon. Okay, pasok. Verse 8. Psalm 22, patunayan lang muna natin ito. He trusted on the Lord that he would deliver him. Let him deliver him, seeing he delighted in him. O, makikita natin yan sa Matthew chapter 27:43. Diba? Ayan. He trusted in God, let Him deliver him now. Pareho, no? Diba? So talagang pinatutunayan lang ng ating Panginoon itong Mateo, ito po ay talaga naisulat na sa aklat ng mga awit.
eksaktong nangyari yan. Yung sa Old Testament na hula, propesiya, nangyari po sa New Testament. Ano pa po? Dagdagan pa natin. Psalm 22, 11, 13. Hindi ba? Pakibasa para tayo po ay mabilis. Be not far from me, for trouble is near, for there is none to help. Many foes have compassed me, strongholds of passion have beset me round. At pagdating sa 15, They gave my strength. They sige po, gave kaya na magbasa. Dito na po yung binabasa. Basa. my strength is dried out, my fostered, and my tongue giveth to my jaws. And thou hast brought me into the dust of death. For those have compassed me, the assembly of the wicked have enclosed me. They pierced my hands and my feet. I may tell all my bones, they look and stare upon me. O, sa mga estudyante, siguro alam na alam nyo na yan. Ibig sabihin niya, ano? Yung 15, sabi rin sa 15, my strength is dried up like a potsherd, and my tongue cleaveth to my jaws. And thou hast brought me into the dust of death. Exactly how Jesus died. He was very weak at that moment. Jesus asked for water and he died. Psalm 22:16, for my dogs, sabi dyan, no? Wala si, nandiyan ba yung 16? Oh, tingnan niyo po. For my dogs have compassed me. Tingnan niyo yung sa huli. Ito po yung, pay tayo ng attention doon sa huli. They pierced. Tingnan niyo. Sa 16, ano sabi ron? They pierced my hands and my feet. Hindi ba? Hindi ba? They pierced. Sa Luke chapter 24:39, behold my hands and my feet, that it is I myself. Handle me and see, for a spirit hath not flesh and bones, as you see me have. Hindi nga ba ito po yung nangyari sa ating Panginoon? At yan po yung pinakita niya sa mga alagad niya. Tingnan nyo yung butas ng aking mga kamay. Pati paa. No? So, Psalm 22:17, malapit na. Last na yata to para patunayan natin na totoo talaga yung naihula na, yung nangyari sa ating Panginoon. Psalm 22:17, nandiyan na pala, nabasa nyo na. I may tell, or sa ibang salin, I can count all my bones. They look and stare at me. Sa crucifixion po ng ating Panginoon, wala pong nabali o nawala man lang sa kanyang mga buto. Diba? I can count. Tingnan niyo po sa susunod na na isa pang patunay. Psalm 34:20. Tingnan niyo ha. He keepeth all his... Wow! Grabe. Talagang sakto-sakto, no? Hindi po kagaya nung dalawang magnanakaw, hindi pala magnanakaw, sorry, ayaw ko mag-close. Yung dalawang kriminal na nasa kaliwat kanan, anong ginawa? Pinali ang kanilang mga buto. Si Jesus Christ lang ang hindi po nabali or nagkulang ang buto. Bakit? Naihulat na pala ito. Naisulat na sa Old Testament yung mangyayari. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, marami pa pong magpapatunay na totoo talaga po ang Biblia, especially yung nung unang panahon, sinabi nung unang panahon, mangyayari po yan. Another lesson, number 2 na tayo. Dalawa lang naman tayo ngayon, para mabilis tayo. Okay, ito. Bakit sinabi ng ating Panginoong Jesucristo? My God, why hast thou forsaken me? Because Jesus received the punishment, judgment of God the Father. So the punishment that we should receive for our sin. Na sana po tayo yung nakaranas ng punishment na yan, ng parusa na yan, but Jesus received it in our place. Napakasarap, napakabuti ng Diyos. Amen. Hindi na tayo nakaranas na ipako pa. Yung ba ipapapako, ano? Ewan sa kanya.
So, ang ating Panginoon na ang umako niyan. No? And Isaiah chapter 53, 4 and 5, surely He hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem Him stricken. Tingnan niyo po, patunay. Is smitten of God and afflicted. We see, God is serious. Ito po yung importante dyan. Ito po, God is serious about sin. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, kung tayo po merong kasalanan na minamahal sa atin, hindi maaaring makaligtas tayo sa parusa ng Diyos. Kung ang kanyang anak nung kunin yung ating kasalanan is smitten by God and afflicted. Serious ang Diyos sa kasalanan. Sa hapong ito, yan po yung nais iparating sa ating point number 2. Because God is holy. And verse 5, but He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities, but the chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. Bakit ginawa ng ating Panginoon na kunin sa atin ang ating mga kasalanan? Kapatid, kaibigan, hindi po natin kayang harapin ang parusa ng kasalanan. Ano ba? Para ako at ikaw ay matubos sa kasalanan at maitanghal tayong lahat na matuwid. And that we might be saved. Maligtas sa kaparusahan ng apoy ng impyerno. At yan po ang sinabi sa 2 Corinthians chapter 5:21. For He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. No? Ang dahilan kung bakit yan po sinabi ng ating Panginoong Jesus. Because He felt, balikan ko yung number 2, ay yung ating point. Because He felt the Father's hatred and judgment on sin. Jesus took our sin, the whole world sin on Himself. Ang pinaka-lesson yan, mga kapatid. Kapatid, ayaw ng Diyos sa kasalanan. Verse 5 ng 1 John 1, God is light and there is no darkness in Him. Kaya nga po, nung makita ng Ama na yung kanyang anak po ay batbat ng kasalanan na inako sa atin, ang pasang kasalanan ni Jesus, kasalanan ng mundo, kasalanan mo, kasalanan ko, the wrath of God the Father went to Jesus. Imagine how felt on the cross. And for the first time, He received wrath, judgment, punishment on sin because of us. Because of you and me. Because of us. Bakit? Kasi mahal na mahal tayo ng Diyos. Kasi sa sobrang pagmamahal ng Diyos, ibinigay niya yung kanyang makapangyarihang salita. Ang Biblia, yung hawak natin. Dahil mahal tayo ng Diyos, ibinigay niya yan. Na nandyan po mababasa yung kanyang mga pangako ng buhay, ng katotohanan, ng pag-asa, ng pagpapala na kinakailangan natin upang makapamuhay ng payapa na may kabanalan sa mundo ito. Sa point number 1, pansinin natin, pinatutunayan ng ating Panginoon na yung hawak-hawak mo ngayon na Biblia, yan po ay totoo at tiyak na mangyayari. So ang hamon sa ating mambabasa ngayon, magbasa, mag-aral ng makapangyarihang salita ng Diyos. Number 2, layuan ang kasalanan. Because sin is the cause. Sin is the cause, please. It causes separation from God. Ang ating tubang iglesia
ang ating po bang iglesia, kung meron pong kasalanan, nagiging dahilan upang hindi makakilos ang Diyos. Alam po natin ang kasalanan. Anumang bagay na hindi kalooban ng Diyos, kasalanan. Anumang bagay na tama, hindi natin nagawa. Guilty po tayo lahat dito. Kasalanan po yan. Kaya ngayon, layuan ang kasalanan. Mahal tayo ng Panginoon. Kaya siya po ay patuloy nagpapaalala sa atin ngayong oras na ito, ngayong hapon na ito, sa mga mensahe po ng mga pastor na inyo pong marinig, yan po ay paalala sa atin ng Diyos. Yan po mga salita na yan, sa ayaw at sa gusto natin, mangyayari po yan sapagkat yan po ay totoo. Sabi nga, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in whom? In Christ Jesus. So, 2 puntos lang. 2 puntos lang tayo. Bakit sinabi ng Panginoon ito? Una siguro ay sa ating lesson, wala ba dyan? Upang patunayan ng Panginoong Hesus na totoo po ang mga nakasulat sa Biblia. Ano kasalanan po ang dahilan kung bakit tumalikod. Actually, hindi po iniwan hindi po tumalikod. Ang Panginoon po, pabasahin niyo po yung Psalm 22 at the end of that chapter, mga kapatid, napakaganda po na resulta. Bagamat tumalikod ang Panginoon, still nandiyan pa rin at hindi siya iniwan. Okay, so purihin ang Panginoon sa ako mo. That's all. Tayong lahat tayo tumayo. Tayo pupuri sa Panginoon sa pamamagitan natin sa suffering. Mahal niyo po ba